Hello Kuwait and Philippines, hello Middle East, and hello world. This is Rachel from ICC Kuwait and welcome dito sa ating Dream High Pinay episode. And kung ikaw po kabayan is isa sa mga nangangarap na magkaroon ng internationally recognized diploma para kayo is makapag-apply ng trabaho bilang isang healthcare assistant or caregiver sa bansang Canada, UK at Australia, ito na po yung chance po natin, magkaroon po tayo ng internationally recognized and habang nandito tayo sa ibang bansa, in-upgrade na natin yung ating qualifications para at least kung meron ng opportunity na tayo is makapagtrabaho or makapag-apply ng trabaho sa bansang Canada or UK or Australia, so at least ready na tayong i-grab yung opportunity na yun kasi equip na tayo ng skills and knowledge bilang isang caregiver, so magiging competitive na tayo as caregiver or healthcare assistant. So, alam naman talaga natin na yung caregiver course or health and social care is napaka-in-demand na course siya and napaka-in-demand din yung trabaho. Kahit saang bansa tayo magpunta, magagamit talaga natin yung ating pinag-aralan kasi alam naman natin na bilang isang caregiver or healthcare assistant is napaka-in-demand talaga siya. So, dito sa ICSA, meron po tayong UK Diploma in Health and Social Care or Caregiver Course na tinatawag po. Ito is under siya ng British curriculum, which is after the course, makaka-receive po kayo ng diploma, which is internationally recognized, and ito po is meron na siyang units earned, which is 120 units. So, sino ba yung mga pwedeng mag-enroll dito sa ating Diploma in Health and Social Care? So, of course, dito is pwede tayong mag-enroll as long as tayo is senior high school graduate, or kaya ay ALS passer na equivalent siya as high school graduate or kaya ay college level. Kasi ito is level 4 siya with 120 units. So, yung requirements lamang po natin dito is, of course, yung civil ID natin. Front and back copy po yan. Pipicturean nyo lang po siya. And of course, kailangan din natin ng 2x2 picture or selfie picture. Kung wala kayong picture, pwede na tayong mag-picture dito sa office. And kailangan din natin ng diploma natin. Pero ang kagandahan dito, kung hindi nyo pa siya hawak yung diploma ninyo, pwede po siyang to follow as long as ma-submit po natin siya bago matapos yung course. So, dito, available po yung ating Diploma in Health and Social Care sa face-to-face and online classes. So, for now, nandito ako sa classroom natin ng Health and Social Care. So, meron silang demonstration dito or meron silang demo dito kung paano ba tamang pag-assess sa pasyente na naka-wheelchair or naka-bedridden na. So, papanoorin natin yung kanilang demonstration ngayon. And for now, is nagpre-prepare pa sila habang nag-i-intro tayo ngayon, no? So, kung isa kayo sa mga kababayan po na nangangarap talaga na magkaroon ng internationally recognized diploma para sa kanilang international job application. So, nandito po yung ICSA para tulungan kayo na magkaroon ka ng diploma na magagamit mo sa pag-apply ng trabaho. Okay? So, yun, tunghayan po natin yung kanilang discussion ngayon. Panoorin po natin yan para at least magkaroon tayo ng idea ano ba yung Diploma in Health and Social Care. Okay? Ayan, so... Nakakadagdag din ito ng suporta. Kaya pwede hindi mo siya ibaba. Alright? So, kunyari tatayo si Ma'am Marian. So, paano mo siya itatayo? Dahan-dahan na, huwag mamadali mamaya. Then, pwede mo siyang pakapitin dito. And dito ka support sa upuan. Dito ka tatayo. Ha? Okay? So, dito kayo. Tatayo. Okay, so kunyari, sorry. Sige. So, saan kayo tatayo? Okay, so, kunyari, yan. So, paano mo siya pabababain? So, usually, ibababa mo yung bed ng mas mababa pa. Alright? Okay, nalo-lowered pa yan. Pero, mababa naman siya. Okay lang naman. And then, so sige ma'am, tingnan natin kung paano siya bababa. Kung kaya niya, okay lang. Huwag mong ihilahin na. Ihilahin mo. Then, bababa mo pa yung bed or may footstool. Alright? Pero, sige, hindi naman siya ma-ano dyan. Then, i-ready mo yung wheelchair. Huwag mong ilak para dumulas yung pasyente. So, ilalak mo dapat. Okay? Tanggalin mo lang yan. Kasi magka-ano yan. Masasabit yung pasyente dyan. Alright? Okay. So next, isimulan ng konti. Alamin mo kung saan mahina ang pasyente. Kunyari, mahina ang pasyente sa kanan.
So, alright. So, kanan yung mahina sa kanya. So, aalalayan mo yung mas mahina niya part. Alright? Then, okay. So, i-assess mo siya, bilangin mo kung kaya ba niya, kaya mo ba Miss Marian pumunta doon? Hindi na kita tutuloy. Okay. So, minsan, o yan, pwede na natin gamitan pa na walk. Okay. So, kung kaya niya naman na, sige, assess mo lang siya. Okay. Alright. And then, assess mo siya. Yan yung isang paraan. Okay? May isa pa, nasa yung ating transfer belt. Balik ka ulit sa kama, Ma'am Marian. Isa pa sa pinakamadaling paraan na ide-demo nyo mamaya ay yung pagkakabit ng transfer belt. O, mag-practice ka na. Go, ikabit mo sa kanina. Ganyan ang ang ano. Dito. Itong mga hawakan, ito yung nakaganyan. Okay. Alright? Then, isize nyo lang. Okay. So, body mechanics. Paano ang body mechanics? Tapos, widen your space. Sige. And then, bilangan mo ang pasyente. Sige. Okay. Ganyan lang, ha? Okay, isa pa. Sige, Mas Rizel, balik ka ulit. Smile. Isa pa, pinakamadaling paraan, upo ka lang dyan, ulit sa kama. So, luwagan mo yung feet mo. Then, bilang ka. 1, 2, 3, we will stand up. Did you understand? Yes. Okay, 1, 2, 3. Okay? So, maluwag yung kanya. Ihigpitan nyo. Kasi pumunta na sa den. Transfer. Hinahila na. Okay, nakapit mo. Ihigpitan mo. Nung hinila ko, pumunta na sa den. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hazel, practice. Alam mo dito. Gano'n na ha? Okay. So, lilipat mo lang ganang dahan-dahan. Okay, support yan. Then, tatanggalin mo na yung lock. Support mo na yung pasyente. Tanggalin mo na yung lock. Sige nga, Rizel, practice ka na. Okay. Pabungguin mo yung mga Angry Birds. Yan. So, paano natin siya ipepwesto? Okay. Saglit, tatanggalin mo itong camera. Dito ka na mag-gloves. Alright? So, mag-gloves na si Miss Rizel kunyari. Sample pa lang to ha. Magpe-face mask. Ay, naka-face mask na siya. Okay. Paano mo siya ililipat? I-align mo siya na ayan, pwede na yan. Okay. Then, i-lock mo na yung wheelchair. Okay. Kung hindi mo na nilagyan ng chinelas yung pasyente. Pabiho lang. Saglit. Bibilangan mo muna siya. Sabihin mo muna na itatransfer mo siya doon. Inilapit na lang. Saglit, paliwanagan mo muna ang partner mo. Okay. Ma'am Marian, I will transfer you to the bedside. Okay? 1, 2, I'll count. 1, 2, 3. And then, ayan, nakaganyan muna. Ilayo mo yung wheelchair mamaya. Hindi siya mapapapupo kaharap yung wheelchair. Then, ano nang sunod? Balik mo ulit sa wheelchair. Ulit. Lock the wheelchair.
Are you done? Hoy, ganda. Ilak mo yung wheelchair. Delikado yun. Wait lang. Tatanungin ko muna. Ayun, sige. Good. Are you done? Ganun lang ang gagawin mamaya, ha? I'll count 1, 2, 3. 1, 2. O, nakakatawa talaga yun mamaya. Kaso, wala talaga tayo magagawa. Practice. Okay? O, saglit. Itapon mo na yung gloves mo. May tayo na yan. Diba? Dadali mo yung sa kama. Tanggalin mo yan. Hinugasan mo na siya eh. Oo. Diba? 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 Oo. Sige lang. Okay lang. You're comfortable, ma'am? Sabi na nga natin. Pagkatanggal ng gloves, magsasanitize kayo, ha? Ito, tatanggalin mo na itong side rails na isa. Kasi baka mauntok pa siya dyan. Gets? Again, itipress nyo ang left. Dapat nakadat yung bed. Tapos, ang naka-ready na yung iyong kama. I-ready mo lang. Saka yung po. Okay. Sige. Bilang. Okay. O, pwede naman yon, in-assist na. Pero mamaya bibigyan ko yung partner niya may Alzheimer, na stroke. Okay? And then, document, and then, leave the patient. Anong hukawli-ulihan? Tataas mo na yung side rails. Right? So, pag-aayos ng bed ng pumot ng pasyente, ganito yung style. Ha? Yung nakatupi yung dulo. Okay. Ganun lang po. Ready na kayo sa demo niya later? Ready na. Wala na kayong choice kasi we're time. Okay. So, 2 minutes again. Rizel, practice. Okay. And Miss Maya. Baka makatulog ka na dyan.